naman natin. Pag-usapan naman natin itong si Congressman. Should I say Congressman? Soon to be, hindi. Ano na to, senator na to eh. Diba? Pag-usapan naman natin, di ako sanay na tawagin siyang congressman o senador. Pag-usapan natin itong si Marcoleta, mga kababayan. Nako, ito po, nagbanta. Mga ka-GP Natics, lintik lang daw ang walang ganti. Iglesia to ha. Tapos ganyan. Ano ka, Marcoleta? Pag na-impeach si Sara, papatay ka din ba? Pakinggan natin mga kababayan yung kanya pong pahayag. Talagang, ewan ko ha. INC, ganito ba ugali niya? Opo. Bakit ganito si Marcoleta? Marcoleta. Ngayon po, masasabi ko na sa inyo, lintik lang ang walang ganti. You know what? Ang gusto nila number 36 ako. Sabi ng mga tao, hindi. Kailangan maging number 6. So yun po yung nangyari. Yun po ang nangyari. Pumanda sila. Ito pong impeachment na kinakasa nila, bahala sila. Bahala sila. Pero kung ako ang masusunod, sabi ko sa kanila, para mabawasan ang kahihiyan ng ating gobyerno, para hindi na mapahiya ang administrasyon, tigilan nyo na. Tigilan nyo na para hindi na mapahiya. Ngayon, kung gusto nyo mapahiya, ituloy nyo. Pero inyo, mga ka-GP Natics, nagbabanta, di ba? So, it's not to you to decide. It's not to you to decide, Marcoleta. Unang-una, ito ay panawagan ng taong bayan. Di ba? Yung accountability ang hinahanap natin dito. Kung halimbawa nagkaroon ng impeachment trial, okay, sabihin natin, kunwari, granting na hindi na impeach si Sara Duterte, mga kababayan, because the evidence shows na wala siyang kasalanan. Okay lang yun. Walang problema sa atin yun. At least, mga ka-GP Natics, ipinakita natin na talagang sincere na panagutin ang mga taong nagkasala. Pero, ang pinagtataka ko, ayaw nyong matuloy, nagbabanta kayo. Diba? Sabi nilang ganun, lintik lang daw ang walang ganti. Tiri mo ang isang iglesia ni Cristo, mga kababayan, na dati kong hinahangaan, kung si Marcoleta. Tapos, ganyan ang sasabihin, lintik lang ang walang ganti, bahala kayo. Diba? Bakit? Kung mapahiya yung administrasyon, wala ka na doon. Kung mapahiya sila at natalo sila sa impeachment case, wala ka na doon. Diba? Sila naman ang mapapahiya. Kaya nga magkakaroon ng labanan dyan. Diba? Panel of prosecutors. Tapos yung depensa ni Sara Duterte. Kung matalo ang prosecutor, laban kay Sara Duterte, that is okay. Diba? Okay lang yan. At least nakikita natin dito, mga kababayan, sabihin natin, political process ang impeachment. Pero, ipinakita nyo na wala kayong itinatago. Pero kapag ito ipinigilan ninyo at nagbabanta kayo kapag tinuloy, ay ibang usapan na yan. Ibig sabihin ba niyan, Marcoleta, kayo po, diba? Kayo mismo, sasabihin kong harapan, kahit pag initan mo pa ako. Mas maganda nga kung patawag mo ako eh. Diba? Kaso wala ka na sa Kongreso. Ang sasabihin ko lang sa'yo, sa totoo lang, gusto mo ba, Marcoleta, ibig bang sabihin ng pagpigil mo sa impeachment trial ay pagpapakita ito na sinusuportahan mo ang mga magnanakaw? Ibig bang sabihin sa'yo, okay lang sa'yo ang pagnanakaw? Diba? Mga kababayan, yung salita ni Marcoleta dito, it seems like to me that he is in favor doon sa mga magnanakaw ng kaban ng bayan. Hindi rin naman kayo mananalo. Kahit saan tayo mapunta, hindi mananalo ang
kalaban ng ating Vice President. Sinabi ko na noong una, uulitin ko sa inyo, kung ayaw nilang itigil, nasa sa kanila. Pero kung gusto nilang mawala ang kanilang kahihiyan, itigil na lang nila. Yan, exactly. Anonymous. Yan yung sinasabi ko. Okay lang ba sa INC ang magnanakaw? Kasi nagsasalita yung kanilang spokesperson. Sabi nila, nung kami po ay meron na naman bagong video na nilabas nila. Sabing ganon. Kami po ay nananawagan ng ating peace, ng atin pong kaayusan, na wag na pong mag-away-away at magkaisa na lang tayo. Again, mga kababayan, hindi po dapat nila pakialaman ang gobyerno natin. Unang-una, hindi sila nakalagay sa kanilang doktrina na bawal makialam dito po sa politika at bawal pumasok sa politika. Pero nandyan si Marcoleta. At kung pag-uusapan naman ang accountability, yung sinasabi mo, Anonymous, kapag kayo ay kumampi sa isang tao na may nakalatag na kaso sa impeachment at ayaw nyo ito na ma-impeach, ibig sabihin, kayo ay kampi sa magnanakaw. Ayaw nyo na maging accountable yung tao na gustong paharapin ng taong bayan. At ang taong bayan ang makakita. Diba? Ayaw nyo sila maiharap dahil pinagtatakpan nyo ang mga ito. Diba? Ngayon, ayaw niyong tumigil, purbahan natin. Sige, isulong ninyo. Pareho din naman ang They will not be able to remove the Vice President. Itaga mo sa bato yan. Itaga nyo. Walang problema kung manatili ang Vice Presidente. Diba? It is not you to decide, sabi ko nga eh. Hindi ikaw ang magpapasya. Sino ka ba? Parang gusto ko nang murahin to eh. Kaya lang hindi ko ugali yung magmura eh. Hindi ikaw ang magpapasya. Ang taong bayan ang magpapasya. Hindi porket nanalo ka, kayabang-yabang mo na. Diba? Eh kahit pakalabanin ko yung mga kamag-anak ko, hindi talaga kita gusto, ni Mal. Eh biruin mo yung mga yun, pinoto ka dahil sa kuryente. Kaya mo bang gawin yun? Nauto mo lang sila. Kahit mga kamag-anak ko yun, mga tanga. Gusto ko na nga silang i-block lahat sa Facebook eh. At totoo lang, mga kababayan, nakakagalit, di ba? Makikita mo yung taong nanalo pero iilang pamilya lamang ang pinagsisilbihan. Bawal magbura GP, baka ma-time out. Kaya nga, may time out ako ng sarili ko, mga moderator, no? Hindi kasi, alam mo, Warbisdak, sa totoo lang, kahit nandyan ka, nakakaasar. Si Marcoleta, napakayabang. Kahit ano daw mangyari, the president will not remove in her position. Kalokohan. Diba? Sabihin na natin kung hindi ma-remove. Pero, wala pa naman, hindi pa nagsisimula. Sinasabi mo na agad na hindi matatanggal. Bakit nakita mo na ba yung resulta? Makita mo na ba yung mga papeles? Nakita mo na ba yung mga dokumento? Nakita mo na ba yung bank account? Diba? Dapat tayo, mga ka-GP Natics, bilang isang tawag dito, bilang isang senador, na alam naman natin, ang pagiging senador, hindi rin basta-basta. Pero dapat, it should be the interest of everybody. Diba? Ito po ay para sa interest ng nakararami. Hindi po sa interest ng iilang tao lang. Ibig bang sabihin, kapag tinuloy nila yung impeachment dito, manggugulo kayo? Ibig bang sabihin,
Papatay kayo ng tao, ganun ba yun? Lintik lang ang walang ganti? Parang, alam nyo, ang nakikita ko dito mga ka-GP Natics, ang tinatakot nila, hindi lang ang taong bayan. Ang tinatakot nila dito, yung mga senador. Yung mga senador na boboto po against Sara Duterte. Parang sinasabi nila, oy, sige subukan ninyo na kami ay kalabanin. Subukan ninyo na i-impeach si Sara Duterte. Pagdating ng 2028, wala kayong makukuhang boto. Parang ganun. Ang gusto niyang mangyari, mga kababayan. Or otherwise, mag 6 feet below the ground na kayo, ganun ba yon? Pero one thing for sure na sinasabi niya, ito ay pananakot para sa mga politiko na tatakbo this coming 2028 election. Na kapag itinuloy nyo ang plano nyo, you will not get a majority vote or you will not get a vote coming from the INC. Ina. Sa totoo lang ha, kabuisit na ginagamit yung INC, mga kababayan, parang eto hindi mo na binibigyan ng karapatan yung iyong mga membro na pumili ng kanilang nais. Diba? Oh. Sir Jorn, kahit busy ako sa kakanood lang, hindi ko talaga maiwasan mag-comment about manlilin lang. Lintik lang din ang kamay ng Panginoon. Kukunin ng mga prayer warriors sa dasal mga senadores na pulpul. Ay, hindi naman ako naniniwala na ganyang kalakas ang mga DDS. Alam nyo, malakas lang kayo kasi, mga kababayan, sa totoo lang, kung walang iglesia, di naman kayo mananalo. Oh, palagay nyo, between DDS at iglesia, wala bang perang involved? O, bahala na kayong sumagot dyan, pero yun ang tanong ko. Halaka. Oh, ang iglesia ba at ang DDS walang perang involved? My God. Diba? I hate Yan ang katanungan dyan eh. Bahala na po kayong sumagot. Ayaw kong sumagot, pero ako naniniwala. Mga kababayan, akala ko ba ayaw mo sumagot, pero naniniwala ka. Naniniwala po ako, mga kababayan, na merong pera. Pera-pera lang ang labanan. Oh. Yan po ay opinion ko. Okay? Di nyo ako pwedeng kasuhan dyan. Di ko naman sinabi na katanggap si ganito ng pera. Wala akong sinabing ganun. Diba? Yun ay maliwanag na opinion ko na may pera na involved. Oh. Edith Galvez, siguradong malaki ang naibigay dyan sa mayabang niyan. Kaya, di ba? Oh, sabi ni Alea Nabal, baka may bayad yan, natural. Oh. Ay, nako. Walang mangyayari. The Vice President will stay as Vice President. Oh, sige. Nagsisigaw kayo dyan. Bahala kayo sa buhay niyo. Diba? Isa pa yan si Amy Marcos, no? Pagkatapos siya pagsalita ng masama ni Basti Duterte, mga kababayan, ayun. Doon. Yan talaga, oh. Marlene,